Maperang araw sa inyong lahat, sa lahat ng makakapanood nito, ang inyong lingkod uli, si Mamo Hai or si Mamo Gloria Escoto. Ngayong araw na to, o ngayong gabi na to, dun sa mga makakapanood ng araw o sa makakapanood ng gabi, ating pagbibigyan ang mga request ng mga taong nag-comment sa ating mga naunang prediction ng mga artista, ganon. So kami po ay nagbasa ng comment and then meron po kaming mga napili na mga tanong na aking sasagutin po gamit po ang aking cards. So tayo po ay mag-umpisa na. Pero bago po yun, gusto ko lang po sabihin sa inyo na ito pong gagawin natin ay gabay lang. So ang mga negative po na makikita, pwede po kaagad itong bigyan ng solusyon dahil nakita po siya ahead of time. And then, syempre, yung mga positive, sigurado po na tayo po ay matutuwa. Kung sakali po na malaman natin na ang mga iniidolo natin ay magkakaroon ng isang masaganang 2025. So, umpisahan na po natin kay Mariam Sayed Samir Marbella. Mas kilala siya sa pangalang Ivana Alawi. Tingnan natin kung ano ang possible na mangyari sa kanya. So, itong tao na to, pagdating sa career, si Miss Ivana, mas mamamayagpag siya sa 2025. So, nakikita ko maraming blessing ang pwedeng dumating. May mga project na po pwedeng i-offer sa kanya na kanyang tatanggapin. So, may nakikita din ako dito na possible na teleserye. Pero ganun pa man, kung siya po ay iniidolo nyo, gusto ko pong sabihin na pag-ingatin nyo po siya sa kanyang kalusugan kasi lumabas po ang death card sa kanya. So, death card po, meaning po, pwede po siyang magkaroon po ng, hindi naman siguro ganun kalalang sakit, pero due siguro ng mga pagod, puyat, ganun. Possible po siya na magka-problema po sa health, na po pwede pong sabihin na po natin literal na po pwede pong mauwi sa kamatayan dahil po lumabas sa kanya po ang death card. So, ayan po. Pero dahil po nalaman siya o nakita po natin siya ahead of time, so magagawan po to ni Miss Ivana ng paraan para po mas pangalagaan po niya ang kanyang kalusugan. So, gusto ko din pong sabihin na dapat po niyang pagtuunan ng kanyang kalusugan dahil nilabasan siya ng death card. And then, kung sakali kasi na ito po ay mangyari sa kanya, ang bigla po siyang mawala sa isang taon, ay syempre po maraming malulungkot. Ulitin ko po uli, lumabas po ang death card kay Miss Ivana. So kung ito po ay mapapanood niya, pakialagaan ang iyong kalusugan next year. I-next naman natin, si Janine Marie Elizabeth De Leon Gutierrez, o mas kilala sa pangalang Janine Gutierrez. So, itong tao po na to ay masaya po ngayon. Masasabi ko po na blessed po siya. Siguro po ay maraming project ang dumating po sa kanya ngayong taon and magpapatuloy po ito sa isang taon. Ngayon po, hindi po ako sigurado kung siya po ay possible po na siya po ay dumaan sa isang sabihin na po natin depression next year. So, ang pagmumulan po nito, panluloko. So, possible po siya na maloko ng isang tao po na malapit sa kanya. Ngayon, kung tatanungin niyo po kung itong tao na to ay lalaki o babae, so ito po ay babae. Kung sa career po, okay siya. Kaya lang kung sa pakikisama, possible nga po yon. And then, gusto ko din pong sabihin na pwede din po niyang ingatan ang kanyang sarili dahil pwede po siyang maaksidente. Pero ito naman po ay minor. Hindi naman po siya ganun kagrabe kung sakali. And then, pagdating naman po sa kaperahan, tulad po ng sabi ko, maganda po kasi ang kanyang career sa isang taon, so magtutuloy-tuloy po ito. Pagdating naman po sa usapang pag-ibig po, magiging masaya naman po siya sa 2025, though may mga bagay po na or may mga darating pong pagsubok kung may karelasyon man po ito. So may mga darating pong pagsubok sa kanila, pero I think po magagawa naman po ito ng paraan
kung sakali. So, ayan po yung kay Miss Janine Gutierrez. So, gusto ko lang po ulitin na ito po ay basa lang sa cards. So, po pwedeng mangyari, po pwedeng hindi. Pero ganun pa man, ito po ay inyong gabay lang. So, in-next po natin si Jericho Vivar Rosales o mas kilalang Jericho Rosales. So, tignan po natin kung ano po ang tatahakin po. So, ito po ay gusto kong sabihin na magiging maganda din po ang karera niya sa isang taon. Kaya lang, ganun pa man, possible din to na masabit po sa isang, sabihin na po natin na scam. Kung sakali po na hindi po maiingatan, maaari po sila kasing magtiwala. So, ayan. So, ingat na lang po. And then, pagdating naman po sa usapang pag-ibig, itong tao na to, masasabi ko na masaya siya kung sakali. And kung sakali din, sa mga kalagitnaan ng 2025, pwede silang magkaroon ng problema. So, ito problema na to is sa relasyon din. Pero kung sakali, ito naman ay mapag-uusapan pa rin. And then, in-next po natin, si Nadine Alexis Paglia Lustre, o mas kilala sa pangalang Nadine Lustre. Tingnan po natin ang cards ni Miss Nadine. Shucks. May death card din siya. So, dito po sa barahan ni Miss Nadine na to, unahin ko na po ang cups. So, medyo magkakaroon po ito ng depression next year. Sa hindi ko malaman dahilan, lumabas din po sa kanya ang death card. Kung saan ito manggagaling, hindi ako sure kung siya po ay may sakit Pero maaari po to through emotion po. So, through emotion po siya. So, pagdating naman po sa career, masasabi ko naman po na tuloy-tuloy lang po yung flow nito. Pero wala po siya yung mga offer po, wala. Pero kahit papano po, siya po ay pag-uusapan po sa isang taon. Ganun pa man po, siguro po ang gusto kong iparating kay Miss Nadine Lustre, ingatan po ang kalusugan. And then, in-next po natin, Francine Carnel Saenz Diaz, o mas kilala sa screen name na Francine Diaz. Ito pong tao na to ay mamamayagpag po siya next year. So, maraming offer sa kanya na pangkabuhayan or sabihin na po natin na projects. And kung sakali po, magiging busy po talaga ang kanyang schedule. Yun lang, ingatan din ang kalusugan dahil possible na makuha to sa sobrang pagod. So, sa sobrang pagod, maaaring biglang bumigay yung iyong katawan. So, kung magkakaroon ng enough na pahinga, gawin. Para din to sa iyong kalusugan. Si Seth Yancy Fronda Fedelin, o mas kilalang Seth Fedelin. So, para kay Sir Seth, hindi ako sure kung ito ay may kapareha o karelasyon, pero pwede siya magkaroon ng baby next year. And magiging masaya siya kung sakali. Pero kahit na magkaroon siya ng baby, ito po ay mamamayagpag din. Mamamayagpag din siya sa industriya. Parang kahit pa paano medyo dadaan siya sa konting pagsubok pagdating sa kaperahan. Pero ito naman ay kanyang magagawan ka agad ng paraan, and then mag-iingat lang din kung ikaw ay nagdadrive dahil possible na masangkot ka sa isang aksidente na hindi mo inaasahan. So, dito sa cards mo rin, pagdating sa pag-ibig, hindi ko nga sigurado kung ikaw ay may partner, mag-enjoy o i-enjoy nyo kung sakali ang iyong buhay pag-ibig. And may kaharapin man na problema, ito naman, uulitin ko ulit, ito naman ay inyong mapag-uusapan. Ito yung mga tao o artista na inirequest na mabasahan natin na ating pinagbigyan. Uulitin ko po, kung ano man po ang lumabas sa baraha, ito po ay gabay lamang. So, dun po sa mga artistang merong death card,
inyo pong pahalagahan o sabihin na po natin na inyo pong bigyan pansin ang inyo pong kalusugan sapagkat ito po ay gabay lang. After ng mga request ng artista, punta naman tayo sa mga social media influencer. Tignan natin ang magiging kinabukasan o ang 2025 ng mga sikat na social media influencer. So, mauna na si Miss Jelay Andres. Ang birthday niya ay February 12, 1991. So, ito si Miss Jelay, mamamayagpag to sa kanyang career sa isang taon. Though, madaming pagod ang naiipon sa katawan, pero ito naman ay kanyang na-enjoy. Yun lang, meron siyang nararamdaman na lungkot, siguro pag siya ay nag-iisa na lang. Pero gusto kong sabihin kay Miss Jelay na huwag ka mag-alala, makikita mo ang iyong Mr. Right. Hindi man sa 2025, possible to sa mga susunod na taon pa. Pero may mga nagpapasaya naman sa iyong buhay. Gusto ko din sabihin sa iyo, Miss Jelay, na ingatan mo ang iyong kalusugan. Possible kasi magkaroon ka ng isang sakit na parang hindi mo maiisipan na magkakaganito ka. Ingatan ang kalusugan, magpahinga kung may time. And then, ayun, wag masyadong magpakapagod. Para syempre, di ba, mas ma-enjoy mo pa yung kita mo. Next natin, si Miss Tony Marie Bauto Fowler, o mas kilalang Tony Fowler. Tingnan natin. Hmm. 2025, maganda ang pasok kay Miss Tony Fowler. So, maraming pera, maraming pinagkakakitaan. Kung may business to, maganda yung magiging kita niya. Yun lang, may mga tao din na galit sa kanya. And parang wini-wish siya ng bad luck. So, pero ganun pa man, kahit na sabihin natin na parang, o sabihin natin na may mga galit na tao sa kanya na wini-wish siya ng bumagsak siya, o parang mawalan siya ng kung ano man, ganun pa man, magniningning pa rin siya. Siguro ito ay dahil mabuti ang kanyang puso. So, puro pera, pakikisama. So, masasabi ko na lang siguro kay Miss Tony, sa dami ng blessings na darating sa iyo sa 2025, alam ko nag-share ka rin, pero mag-iingat ka sa mga tao na pagkakatiwalaan mo dahil itong mga tao na to na akala mo trusted mo, tinutulungan mo, hindi mo alam isang araw, bigla ka na lang nilang sasaksakin patalikod. So, dito parang magkakaroon ka ng depression o guguho ang iyong mundo. But then, congrats kay Miss Tony Fowler kasi masyadong positive yung cards niya pagdating sa pera and then sa career. And then, next natin si Marisa Laude. O mas kilalang Small Laude. So, itong tao na to, medyo parang stress siya emotionally ngayon. Pero kung ganun pa man, kahit na ma-stress siya emotionally, ito ay kanyang parang ini-ignore. But then, kahit pa paano, siya ay sabihin natin na parang naaapektuhan. May tao na parang naninira o gumagawa sa kanya ng issue. So, wala siyang pakialam, kaya lang, wala siyang pakialam, pero pag mag-isa na siya, parang na-absorb niya. So, kaya parang nag-iisip siya ng malalim, and then, ayun, malungkot siya sa pag siya'y nag-iisa. But then, para kay Ma'am Small Laude, gusto kong sabihin sa iyo na ito naman po ay iyong mapagtatagpusan. Basta po, alakasan mo lang po ang iyong loob. And at the end of the day po, ikaw pa rin po ang mananalo. Maraming blessing din ang possible na dumating. Isa na dyan ang posibleng magkaroon ng apo sa isang taon. Marami ka pang pangarap, and then itong mga pangarap na to is matutupad mo pa.
Do ang 2025 mo medyo magiging emotional. Pero gusto pong sabihin sa inyo na ito po ay inyong mapagwawagian kasi po sa isang blessing na darating po sa buhay nyo. So ito po ay bata. And uulitin ko, kung may negative man sa nabasa ko, ito ay gabay lang na po pwede naman magawa ng paraan o kaya po pwedeng mangyari, po pwedeng hindi. Uulitin ko ulit, gabay lamang. So si Miss Glenda de la Cruz Victorio, o mas kilalang si Miss Glenda. So tignan po natin ang kanyang cards, kung siya po ba ay tuluyang magniningning sa 2025. Actually, siya po ay tuluyan o sabihin po natin na magiging successful pa po sa 2025. Kaya lang po, may mga pagdadaanan po itong pagsubok. Excuse me. May mga pagdadaanan po itong pagsubok. Isa na po dito ang possible po na pagtitiwala niya sa tao. And at the end of the day po, next year po, possible po siyang maloko. Pero ganun pa din, kahit po maloko siya, iindahin niya, oo. Pero sa dulo po, magdiningning pa rin po siya. Ang problema lang po dito ang kanyang kalusugan. Kailangan pong bigyan niya ng pansin. Kasi po ay hindi po siya ganoon ka-healthy. Masasabi ko po na may nararamdaman po ito. Pero pinipilit po niya lakasan ng kanyang kalooban. Ma'am Glenda, kung kaya pong magpahinga, alam niyo po yun. So pwede pong magpahinga. Siyempre mas mahalaga pa rin po ang kalusugan kaysa po sa pera. But then, yun lang yung magiging kalaban niya o yun lang yung negative sa kanya, yung kanyang kalusugan. And then, yung isang tao na pagkakatiwalaan niya na po pwedeng lokohin siya, pero ganun pa man, patuloy ang pagbagsak ng blessings kay Miss Glenda. So, i-next natin si Miss Rosemary Peñamora Tan, or mas kilalang Rosmar. Katulad ni Madam Rosmar, siya ay mapera din sa isang taon and then magiging blessed uli. Siya ay magiging blessed ng isang anak uli. So, hindi ako sure kung buntis siya ngayon, pero kung pwede siyang mabuntis sa isang taon, mabibigayaan din siya ng isang anak. Yun lang, siguro, mag-iingat lang kasi dito sa cards, possible may loves ko na magkaroon din ng problema sa pakikisama sa tao. Pagkatapos lumabas din, may loves ko sa iyo ang death card. So, itong death card na to, may love ko, gusto kong sabihin sa iyo na mag-ingat ka sa paglabas, ganun, or sa pakikisalamuha sa tao. And then, kasi baka mamaya, sa sobrang tiwala, meron palang tao na sumisira na sa iyo. Pagkatapos, gusto kong sabihin sa iyo, mag-iingat ka pagdating sa iyong kalusugan. Kasi baka mamaya yung sobrang pagpupuyat mo, hindi mo napapansin, yung mga pagsakit-sakit sa katawan mo, ini-ignore mo. Dito kasi sa cards mo, basta death card, diretsahang salitaan, pwede kang atakihin. Kaya ingatan o bigyan pansin din ang iyong kalusugan. Kung meron kang ninanais, ito ay posibleng mangyari next year din. Basta maingatan ng iyong kalusugan, ang iyong pangarap ay matutupad. Hindi ako sure kung ano yan, kung plano mo bang magtayo pa ng negosyo, o kung ano man ang plano mo sa buhay, ito ay mas magiging, o ikaw ay mas magiging successful. Basta, may loves ko, ang iyong kalusugan ang i-priority mo sa 2025. Tayo naman ay magpunta ngayon sa mga couple na vloggers. Ni-request din na pahulaan sa atin. So, unahin na po natin si Lincoln Cortez Velasquez, o mas kilala as si Sir Kong, and then si Miss V. Cortez Velasquez. Ang kanyang screen name ay si Miss V. Tignan po natin kung ano po ang mangyayari sa kanila sa taong 2025. So, maganda po ang pasok ng 2025 dahil may blessing po agad. So, pera,
Tapos masasabi po natin na, o alam naman po nating lahat na si Miss V ay buntis. So ito po ang isa sa, kumbaga po ay makakapagpasaya sa kanilang pamilya. And then nakikita ko po dito na may mga bago silang papasukin na business. So kung ano man po ito naman po ay magiging successful. Though mas magiging matatag po ang kanilang relasyon, mas magiging blessed po sila sa mga susunod po na panahon. Kung tatanungin natin, kung may hiwalayan na mangyayari, wala po. Dahil sila po ay, dito po sa card, sila destined to each other. Magkakaroon pa po sila ng isa pang anak, lalaki, kung sakali po. So, ito po ang cards ni Sir Kong at ni Miss V. Velasquez. So, susunod natin si Sir Gavin Derueda Kapimpin, o mas kilalang Gavin. And then si Miss Elma Asagra, or mas kilalang Miss Elma. Tignan po natin ang possible na mangyari sa kanilang dalawa. So, sa tunay na pangyayari, magiging parang away-bati sila sa isang taon. Daw magkakaroon po ng, ayun po, yung parang hindi pagkakaunawaan, ayun po, away-bate, away-bate. Pero kahit pa paano po, ito naman ay kanilang masusolusyonan o sila naman po ay makakapag-usap ng maayos dito. But then, nakikita ko po dito na po pwede pong magkatampuhan ng medyo matagal-tagal. Pero ulitin ko po, maaayos naman po kung sakali ang kanilang pagtatampuhan na to. Maaayos nila to sa isang mabuting pag-uusap. 2025, possible din po na magkaroon sila ng baby. And dito po sa cards, ang kanila pong posibleng maging anak ay lalaki. So, wag po kayong mag-alala. Kung kayo po ay fans nito, possible din po na sila po ay ikasal. At maging maayos po ang kanilang buhay. Kung tatanungin nyo career, ganun, or negosyo, yun po, okay naman ang pasok ng pera pa rin sa kanila. Pero pagdating sa negosyo, parang medyo magne-negative. So, ingat din sa pagdadrive, pareho, kasi posible kayong masangkot sa isang aksidente. Ingat din sa pagtitiwala sa kapwa dahil po pwede kayong maloko ulit. But then, maayos, yung mga tampuhan, pwede itong mapag-usapan ngayon pa lang kung sakali. So, next natin, si Miss Donaline Jerios Bartolome at si Juan Miguel Gob de Guzman. So, tingnan natin ang kanilang baraha. Itong dalawa na to ay in love sa isa't isa. So, mahal nila ang isa't isa. So, pwede po na itong death card na to ay magsimbolo po ng pagtatapos. Meaning, pwede po itong mauwi sa kasalan. Pwede pong sila po ang maging magkasama habang buhay. And then, kung meron man pong mga problema, ito naman po ay masusolusyonan. Pera, hindi na po yan magiging usapan, do may mga papasok na blessing sa kanilang dalawa. So, para sa relasyon ng dalawa na to, magiging maayos din. Ayan. So, possible din po silang magkaroon ng kanilang sariling anak. At ang pinapakita po dito sa cards na to, possible po ang maging anak po nila ay babae. So, babae po ito. So, ayun, congrats Miss Donaline and kay Sir JM. And then, next po natin si Don Angelo Villaver Ong. Ito po ay mas kilala si Sir Gio Ong. And si Miss Janice Ong. So, tignan natin kung anong mangyayari sa mag-asawa na to.
Sa kanila siguro ang unang ibibigay ko ay babala na mag-iingat po kayo sa mga nakaka-transaction nyo. Kasi posible po na dito po ay magkaroon kayo ng stressful na 2025. Kaya kung may mga bibiling kayong property, check nyo muna ng madaming beses. But then, alam naman po natin na buntis si Miss Janice. So, ayun, I think ang anak nito ay babae. Kung hindi po ako nagkakamali. And kung sakali po, pwede pa po silang mabiyayaan po ng dalawang supling. O pwede po yung isa dito ay manggaling po mismo din sa tiyan po ni Miss Janice. And po pwede po yung isa dito ay mag-ampun po sila uli. Pero ang 2025 po nila ay magiging maayos naman po. Ingatan lang po siguro ang kalusugan para kay Sir Gio. Ingatan niyo po ang iyong kalusugan dahil ang mga simpleng pananakit po ng katawan niyo ay ibig sabihin kahit paano meron na yan dinadala or nakakaramdam na kayo. Pwedeng high blood, pwedeng low blood, pwedeng sa pagod, pwedeng sa puyat. Ingatan din po o mag-ingat po kayo sa mga anak. Kung may mga anak po kayo, mag-ingat sa pagmamaneho dahil pwede po silang masangkot sa aksidente na po pwede pong ikalungkot nyo. Kasi ito po ay hindi simpleng aksidente lang, pwede po kasing may mamatay. So, ingat na lang po sa pagmumotor, ingatan po ang mga anak. But then, bless ang inyong 2025. So, maraming mapupundan, maraming negosyo pwedeng pasukin, mas magiging sikat pa. Pero yun nga, mag-iingat po or ingatan ng mga anak, ingatan ang inyong kalusugan. Ayun po ang kay Sir Gio and kay Miss Janice. Miss Camille Trinidad at si Sir Jason Lloyd Manabat. So, tignan natin ang kanilang cards para sa 2025. Ulitin ko po, ito po ay gabay lang. So, positive, negative po. Huwag niyo po masyadong i-absorb. Okay? Para po kay Miss Camille at kay Sir Jason, possible po na magkaroon kayo ng problema pagdating po sa relasyon. Mga hindi po pagkakaunawaan, tignan po natin na po pwede po ito kasi ay mauwi po sa hiwalayan. So kung sasabihin nyo na parang matagal na kayo, hindi kayo maghihiwalay, ulitin ko po ulit, ito po ay gabay lang. So po pwedeng mangyari, po pwedeng hindi. Pero dito po sa cards nyo, meron pong mga hindi pagkakaunawaan ang mangyayari po sa inyo sa mga unang 3 buwan ng 2025 na pwede pong mauwi sa hiwalayan. Pero syempre, nasa sa inyo pa din po yan. And then, mag-iingat po kayo sa mga taong pinagkakatiwalaan nyo kasi hindi lahat ito ay totoo sa inyo. So, po pwede po na may mga tao na okay pagkaharap kayo pero pag nakatalikod na kayo ay sinisiraan kayo. So, nakikita ko din dito ang paglipat kung sakali or hindi ko sure kung saan yung plano magpunta pero baka pag nangyari kasi itong away na to, may isang umalis ng bahay or mag-move. Ito naman, kung sakali po ay inyong mapag-uusapan pa din. So, kung mapapanood nyo to ngayon, possible po siguro na mapaghandaan yung dalawa para hindi talaga mangyari na mauwi sa hiwalayan. So, ayun. Kung sakali na hindi maayos, yun, tuluyan ngang magsiseparate po kayo sa 2025. Pero tingnan pa rin natin ang kanilang magiging career. Kung sa career naman, masasabi ko na kung hindi ito mangyayari or hindi tayo mag-focus sa relasyon, possible pa din ang pagningning o kaya ang inyong pag-angat. Kung may negosyo, ang pag-angat sa negosyo ay mas magiging maganda pa din. So, ayun po ang basa kay Miss Camille and kay Sir Jason. Actually, nakakalungkot yung cards. Pero kailangan ko kasing basahin para maging aware. Paghandaan na lang yung possible na maging problema nyo sa 2025 kasi pwede kayong maghiwalay sa 2025. Punta tayo kay Sir Wamos Cruz, June 1, 1997 at kay Miss Antoinette Gail Del Rosario. So, tingnan natin ang buhay ng dalawa na to. So, patuloy yung pagkayod para sa mag-asawa na to and magkakaproblema pero masusolusyonan.
maraming pagdadaanan, kasama na sa kalusugan. Pero ito naman ay masasabi ko na kung mapapanood nyo ito ngayon, antabayanan o sabihin natin na bigyan pansin ng inyong kalusugan. So dito possible na magkaroon ka ng issue, tong dalawa na to. So pwede silang magkaroon ng kaaway na kaibigan o malapit sa kanila, or pwede silang masangkot sa isang problema. But then, dahil medyo positibo naman itong mag-asawa na to, maaareglo o sabihin na natin mapag-uusapan. And then gusto kong sabihin sa inyo na siguro ang isa sa blessings nito next year ay ang pagbubuntis ng babae. So itong pagbubuntis ng babae na to, ang isa sa highlight ng buhay nila sa isang taon. And magiging masaya pa rin ang family kung sakali. Strong to. Kumbaga, itong mag-asawa na to ay marunong magbigay daan sa bawat isa. And kung may problema, silang dalawa ay nagsasanig puwersa para ito ay malunasan. Congrats, Kilawamus, dahil posible kayong magkaroon ng baby next year. So, magkakaroon kayo ng sweet baby. So, next naman natin si Miss Zainab Muhammad Ocampo Harake and si Sir Bobby Ray Park Jr. Tignan natin ng dalawa na to. Si Miss Zainab, gusto ko sabihin sa'yo na pwede kang magkaroon ng anak din sa isang taon. And alam ko na magiging masaya ka kung sakali. So, issue, pwede ka rin masangkot sa isang issue o sa isang usapan na talaga naman pag-uusapan sa susunod na taon. Kaya lang, gusto ko sabihin sa'yo na ignore mo na lang to. Kung ano man yung paninira o yung mga ibabash ka, ganun, hayaan mo na lang siya. So, ingat ka din, ingat kayong dalawa kasi pwede din kayong masangkot sa isang aksidente. And then, ingat na lang din sa mga tao sa paligid nyo, mga pinagkakatiwalaan. Kasi hindi lahat ng nangyayari sa inyo ay, kumbaga parang, yung masaya sila. So, meron yung iba talaga na iinggit. And then, bigyan pansin din ng kalusugan. Pareho kayo. Kasi lumabas ang death card din sa inyo. So, hindi ko sinabi na may mamamatay na isa sa inyo, ha. Pero, pinag-iingat ko kayo sa kalusugan. Dahil po pwede to ay atake. So, alam ko, fit kayo pareho. Pero, i-monitor nyo pa rin ang inyong kalusugan. So, ulitin ko po, ang pagbabasa ko po ng tarot cards na to ay gabay lamang po. Positive, negative po ang lumabas. Ang mahalaga po, meron po kayong susundin na gabay. Kasi po, mangyari man, o hindi, o mangyari man, at least po, alam nyo na kung paano nyo siya i-handle. Ngayon, sana hindi siya mangyari para po, alam niyo yun, tuloy ang maliligayang araw natin or maliligayang pangyayari sa buhay natin sa 2025. So, isa sa request na ating pagbibigyan, ito ay request ni Miss Omalia Ventures. Ang tanong niya, ano ba ngayon ang nangyayari dito sa USA? So, ito ay pang ibang bansa naman. So, tingnan natin kung ano nangyayari sa US ngayon. So, may mga pinaplano ang gobyerno nyo. Actually, maganda naman ang plano dito. Meron lang mga inaayos na parang naiwan ng dating nanungkulan. Pero siguro next year magiging maayos. Nakikita ko naman dito sa cards, kung nakikita nyo, ang possible na pagbalik ng mga nawala, ang ang pagsibol o pag-uumpisa uli ng pag-angat ng inyong bansa. So, ginagawa ng paraan, inilalaban, inaayos para sa bagong gobyerno kung sakali. Kaya lang, dito kasi sa cards, parang napakalaking pera ang nawala sa bansa ninyo. So,
kung magkakaroon man ng sabihin natin na parang pag-asenso, siguro mga kalahatian ng taon, hanggang 2026 ang nakikita ko, magiging maayos po ang bansang Amerika. Ngayon nga lang po, masasabi ko po na parang siguro po parang naguguluhan kayo kasi yun nga po mukhang na zero balance po kasi. So inaayos po siya ngayon para po mabigyan ng magandang o makapagbigay po ng magandang panunungkulan ang nakaupo po ngayon sa inyo. So, ayun po, wag po kayo masyadong mag-alala. Makakabangon din po kayo. So, siguro po medyo na anuhan kayo nababagalan, pero makakabangon po ang bansang Amerika. And then, next naman, para sa request na basa ni Miss Yambut Jessie, ang tanong niya, dito sa amin sa Misamis Occidental, ay ang Mount Lake Duminagat. Ano po ang nakikita mo? So, hindi ako masyadong familiar sa Mount Lake Duminagat. Pero ito po, sa aking pagkakaalam, ito po ay isa sa sacred. Yung lugar niya is parang sagrado. And yung lawa po nito, ito po ay source ng parang healing. So, healing water po. So, ngayon, kung itatanong mo kung puputok ba to sa sabog, tignan po natin. Ito po ay natutulog na ng matagal na panahon. Kung sakali man pong sumabog to, maaari pong mangyari ito 15 taon simula po ngayong taon na to. So napakatagal pa po bago po sumabog ang Mount Lake Duminagat na to. Pag po medyo naabuso na or masasabi po natin pag po ito ay pinakialaman, maaari po ito ay mag-alboruto. So, ang mag-aalboruto po niyan panigurado, ang mga engkanto po o mga diwata na nagbabantay po sa lugar na to. Pero, ayun nga po, kung itatanong nyo yung sa pagsabog, matagal pa po siyang sasabog. Mga 15 years pa simula ngayon. And then, last, ito by request ni Miss Janet Santi. Mercy Sunot. Bakit ba siya namatay after operation? Ano ba talaga ang nangyari? So, tingnan natin kung anong nangyari kay Mercy Sunot. So, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang kanya pong kinamatay ay ang pag-iisip. So, maaari po ito, siya po ay, sabihin na po natin, nakaligtas sa operasyon, pero ang nagpabagsak po o ang bumawi po ng buhay niya ay ang depresyon or pag-iisip sa pamilya po. Tapos takot. So nagsama-sama po siya. Dapat po nga ay siya ay naging positive. Kaya lang po, ayun po, siya po ay kumbaga po ay parang nalambungan or kumbaga parang naging negative siya. Yun yung nakita kong pumatay. So, kung makikita niyo po, ito po ay 7 of Cups. So, pwede po itong mag-simbolo po ng depression or pag-iisip po. So, sana po nasagot ko po ang mga katanungan ninyo. So, uulitin ko po uli. Ang baraha po na to na aking ginagamit ay gabay lamang po sa mga tao na nirequest nyo po na basahan ko. So, may nabasa tayong negative. Dapat kung mapapanood ng mga tao na nabasahan ko, wag niyo pong ipagwalang bahala. Pwede niyo pong bigyan ng pansin ang inyong mga kalusugan kung sakali. And then, yung mga positibo, syempre i-claim natin yon para sa ating masaganang 2025. So, ay mga loves ko, maraming salamat uli sa panonood. And then, magandang araw, magandang gabi sa inyong lahat. Ito po uli si Momo Hayi Cruz or Momo Gloria Escoto. Ayun po mga loves ko, salamat.